Pinapaalala ko mga kapatid, para maiwasan yung mga ikapakahamak, yung mga mag-asawa, huwag kayo maghihiwalay. Maliban na lang na nangalo niya yung isa, iniwang ka, yun, may karapatan ka ng hiwalay mo yung asawa mo. Pero wala namang pangangalo niyang naganap. Konting samaan ng loob, o kaya para sa'yo Gadeli, wala na akong nararamdaman Anong walang nararamdaman? Hindi na kagaya ng dati na may nararamdaman. Di naman mahalaga yung nararamdaman mo Ang mahalaga yung aral ng Diyos Na ibigin mo yung kapatid lalo na kung kapatid sa Diyos yung asawa mo. Kahit wala kang nararamdaman, iibigin mo siya. Diba? Diba ganon mga kapatid? Huwag kayong mag-practice ng sanlibutan Pag wala nang nararamdaman, hiwalay na. At please release me, let me go, for I don't love you anymore. To live our lives will be a sin. Release me and let me love again. Ano klaseng kanta yun? To live our lives will be a sin? Kasalanan ba kung wala ka nang naramdaman magsama pa kayong mag-asawa? Hindi kasalanan yun. Kabanalan nga yung kahit wala kang naramdaman dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, nagsama pa rin kayong mag-asawa. O diba? Kabanalan pa nga pag hinahalikan mo yung asawa mo kahit wala kang nararamdaman. Dahil sa paggalang mo sa batas ng Diyos. Diba ganun yan, Brad Roland? Opo, kasi utos po ng Diyos yun, kapatid na Eli. Napakahalaga po ng pag-ibig na itinuro po ni Kristo. Natatandaan ko po, Brad Eli, nung nagliligawan po yung mag-asawa, yung pag-ibig na naramdaman nila, hindi po yun yung pag-ibig na itinuturo ngayon ni Kristo Yun po yung natandaan kong itinuro niyo po. Dahil hindi uutos ni Kristo na ibigin po kung yung pag-ibig na sinabi ni Kristo na yun, nasa mag-asawa na po yun. Na lumilipas po yung kapatid na Eli. Lumilipas po yung pag-ibig na yun. Unang naramdaman ng mag-asawa. Kaya yung sinabi, lalaki, ibigin ninyo yung inyong asawa. Pag-ibig na utos ni Kristo yun, hindi yung pag-ibig na naramdaman mo nung wala ka pang Kristo. Yung hindi mo pa kilala si Kristo. Ang tao may nararamdaman pag-ibig, yung eros. Pero pag nasa iglesia ka na, kahit wala na yung eros, may utos pang pag-ibig, yung pag-ibig namang utos ni Kristo. Yun ang magpupuno sa lumilipas na eros o pag-ibig sa laman. Tama? Tama po, Brad Eli. Kaya ikaw, Brad Roland, mahihirapan ka pag nag-asawa ka at lumipas na yung pag-ibig na yan wala nang maibubuga, wala na akong maramdam, something like that. Yan ganun, Di kaya'y nagsasawa sa ating pagmumuhan, walang hanggang katapusan. Ang kanta yan ano pa sinunod? Napahid na ang mga luha, ang dami na puso'y tiga. Wala akong maibubuga, wala natin maram. Talagang ganyan ang tao, nililipas ang pagmamahal May bukas na lilipas muli sa ating buhay. Kung sakit ang dulot ng lahat, sana ay lumipas na. Ganon. Lumilipas talaga yung pagmamahal ng tao. Noong una ay matamis. Tapos pumait. Mapait pa sa ampalaya. Mapait pa sa abdo. Ayan. Nagsisigawan na. Nagbubuntalan na. Alam niyo, ang mahalaga yung tundok at kudlit ng kautusan lalong mahalaga yung kautusan mismo na yung mag-asawa, huwag maghihiwalay.
Hindi lunas ng problema ng mag-asawa ang hiwalay. Ang lunas yung pagsunod sa aral ni Kristo. Tama hindi, mga kapatid? Hindi naman mahirap eh. Hindi naman mahirap. Alam mo ba't hindi mahirap? Sabi lang nila mahirap. Hindi. Dati naman kayo nagmamahalan eh. Nagligawan nga kayo, di ba? O, mahirap bang ibalik yun? Madali lang yun. Kaya lang nahihirapan ka, meron ka ng gustong iba. Gusto mo nang lumabag sa utos. Pumakati na tenga mo. Sabi ng Biblia, pagkakaroon nila ng kati ng tenga, babaling sila sa katha, ang sabi ni Pablo. Yung katha ni Satanas na meron pang mas maganda, meron pang mas masarap. Mali yun. You cannot find another love better than your first love. Better than the love of your youth. Yun ang sabi ng Diyos. Magala ka sa asawa ng iyong kabataan. Yun ang sabi, magala ka sa asawa ng iyong kabataan. Wala nang kasing kamisyon sa buhay ng tao yung maranasan mo yun. Kasi yun ang nakasulat eh. Pagpalain ang iyong bukal at magala ka sa asawa ng iyong kabataan. 5:18 ng Kawikaan, Sislus. Pakibasa mo sa Tagalog at saka sa English. Pagpalain ang iyong bukal at magala ka sa asawa ng iyong kabataan. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. The wife of thy youth, asawa ng iyong kabataan. Yung bata ka tayo na pangasawa mo eh. Maganda yun. Sabi nga nung kanta nila eh, first love never ever die. Diba? First love never ever die. And if it dies, it can be resuscitated by mouth-to-mouth respiration. Resuscitation. CPR. Cardiopulmonary mouth-to-mouth resuscitation. Alam mo mga kapatid, hindi madali, hindi mahirap yung pagsusunod ka sa utos ng Diyos na yung asawang hindi mo na masyadong mahal ay mapamahal uli sa'yo. May kanta ko dun eh. Love is lovelier the second time around. Something like that. Nakalimutan ko na eh. Yun na lang ang natatandaan ko eh. Love is lovelier the second time around. Just as wonderful with both feet on the ground. Is that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like yours is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall. Like a friendly home, the second time you own. You can say that love, something like that. Kalimutan ko na yun. Napakagandang kanta yan eh. Yung love is lovelier the second time around. Kaya, yung hindi nyo na mahal ng asawa nyo, ligawan nyo uli. Yung mga babae, mag-toothbrush kayo uli. Diba? Para walang hiwalay, mag-toothbrush ka. Magpabango ka uli, mag-ayos ka uli gaya ng dalaga ka. Para sa mister mo, hindi para sa ibang lalaki. Diba? Ang nangyayari kasi sa mga iba, pag mag-asawa na, hindi na nag-toothbrush. Hindi na rin naliligo, ay mapanghi-panghi ka, gaganahan ba ngayon yung asawa mo, ikaw ay yakapin, ay mapanghi ka. Ganun lang yun. Ngayon, pero naman akong alam, pagka yung asawa niya nandun, hindi siya naliligo. Papabaho siya talaga para mawala ng gano'n sa kanya. Tarantado talaga ang mga tao, no? Sabi nga ng Biblia eh, natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Yung iba-iba ang paraan para makakalag eh. Merong nilalason yung asawa. Meron na pinapanalangin mamatay yung asawa, tamaan ng kidlat. Meron naman binubundat yung asawa.
Laging pinapakain ng mga taba ng baboy, taba ng baka, taba ng ulo para raw atakihin na. Napakawalang nga talaga ng maraming mga tao.